Paano nga ba ang ginagawa nyo na ikutan o cycle ba yan tawag sa inyo o decking ng mga clients nyo sa inyong salon? Yo, what's up? Good morning mga salon owners. Kumusta kayo dyan? So, time check natin ngayon ay 7:35 na ng morning. At ngayong araw na to, meron naman tayong sasaguting isa namang katanungan sa ating follower. At syempre, kasama natin sa grupo Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng negosyo or gusto nyong magbahagi ng inyong kwento, magbigay ka ng tips, idea, gusto mong tumulong sa iba. Diba? So, yan yung mga ginagawa natin sa grupo. So, ngayong araw na to, meron akong sasaguting isang katanungan, no? Dito sa ating follower, no? Nag-chat siya sa atin. Ayos ba yung bags ko? Sabi niya dito, paano po ninyo ginagawa yung ikutan po ng walk-in na mga client? At yung mga client po sa FB page ng salon, is consider po ba yun na walk-in? Yan yung mga katanungan ni ma'am, no, sa ating followers. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, baguhan sa ating page na to, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon na negosyo at basic na basic sa akin yung pag-handle ng mga tauhan. Meron na rin akong 4 na branch, hindi ako marunong sa services. Yung asawa kong magaling dyan. So ngayon, pag-usapan natin, paano nyo ginagawa yung ikutan, no, sa, decking, cycle ng mga client? At yung mga client po sa FB page, yung parang tinutanong niya dito, yung consider din ba na walk-in yung FB page. Ngayon, eto, dito sa amin, sa Zel Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, syempre. Dito sa amin, ang ginagawa namin sa walk-in, by decking o by rolling. Yung by ikutan. Halimbawa, unang pumasok si hairdresser number 1. Unang pumasok, maaga siya, alas 8. Time in namin kasi alas 9. So, yung tatlo yung hairdresser namin. Yung isa, 8:30, yung isa 9. Yan yung pagpalagay natin. Ngayon, meron kaming tinatawag na major services at minor. So, doon tayo sa major. Ngayon, pag merong isang client na pumasok doon, walk-in to pag-usapan natin muna yung walk-in. Doon sa ating salon, walk-in siya, major yung inabil niya, halimbawa, reband, yan yung mga major namin. So, automatic yon, ililista natin sa naunang dumating. Bakit? Kasi siya yung unang mag-handle nun ng major services sa walk-in. Ngayon, halimbawa, merong isang client na pumasok, no? Galing sa page yung tanong niya eh. Yung mga client po sa page ng salon. Maaring etong customer na to, customer na nila sa salon or customer nila sa page nag-inquire. So, i-consider ba yun na walk-in? Ngayon, dito sa amin, sa Zel Salon, yung clients na yon, walk-in or yung sa page, halimbawa sa page, kasama yun sa decking, sa rolling, sa ikutan. Halimbawa, may isang pumasok, walk-in, di ba? Walk-in yung pumasok. So, unang mag-handle nun, hairdresser number 1. 8 yung time in niya. Pagka pangalawang pumasok, major services ulit, rebanding, no? So, sa page siya nag-inquire or sa page siya nagpalista, automatic consider as walk-in na rin yun, no? Kasi nag-inquire lang siya doon or customer siya doon sa page, pero yun na nga, consider yun. So, kanino mapupunta yun? Dito sa amin, sino yung pangalawang dumating? Yung hairdresser number 2 o 8:30 dumating, siya yung mag-handle ng pangalawang clients. Ngayon, merong nangyayari. Halimbawa, ito mga experience din namin. Halimbawa, merong clients na dumating, no? Dumating siya pero nagpa-book siya by page. Iba yung kanina kasi yung kanina nag-inquire din lang siya. Ngayon, kung merong nagpa-book at dumating siya ng mga pangatlo na yung dating niya. Ngayon, i-consider yan siya, ililista yan siya as ang mag-handle nun, yung pangatlong hairdresser. So, HD number 3. No? Consider pa rin siya walk-in. Ngayon, kung nagpa-book siya, halimbawa, nagpa-book siya sa page at nag-request siya ng isang hairdresser, o HD number 1 ba, or number 2, or number 3, kung alin doon yung ililista niya by booking,
o gusto niya siya yung mag-handle doon, automatic mapupunta sa kanya yon at hindi kasama sa bilang yon ng walk-in, no? Kasi request siya. Tama ba? Hindi. Sama na rin yon. Hindi. Syempre, kasama na rin pala daw yon sa sa rolling. Dito yung sa yung sa operation. Ayan siya. So, kasama na rin siya sa walk-in kahit na nagpa-book siya sa page. So, yan yung ginagawa namin dito sa ikutan o rolling ng mga customer. Decking, oh. Pag sino yung unang dumating, siya yung mag-handle. Kahit yung sa page pa yan, siya din yung mag-handle niyan. Yung kung sinong unang dumating, kasama yan as walk-in. So yan yung mga ginagawa namin. So comment ka rin kung isa kang salon owner, taga saan ka, anong experience mo sa pag-handle ng decking o ikutan sa inyong salon, no? Share nyo naman dito, comment nyo dito, at syempre shout out natin yan. At nga pala, munti ko lang makalimutan, may meeting pala tayo, online meeting, no? Ngayong gabi, no? 9 pala ganyan. 9 PM, no? May guest tayo, special guest, magaling sa sales. So, mag-share siya ng kanyang experience sa sales, no? Kung paano siya bumenta ng malupit na kahit matumal ikaya niyang bumenta ng mabangis. So yan yung natin. Kita-kits mamaya, at sa mga gustong sumali sa ating online meeting, message niyo ako sa aking personal account at mag-send lang kayo ng proof na isa kayong salon owner. So sa gusto rin palang matuto sa pagpapatakbo ng salon business, baguhan ka sa ganitong negosyo, follow niyo ako, Jeff 5, at ituturo ko sa inyo ang mga sikretong mga experience ko na natutunan ko sa pag-handle ng staff. Problema nyo sa pagpapalaki ng salon, problema nyo sa late o absent, problema nyo sa commission pays, mga ganyan. So, yan lang. Good morning, bye-bye. Trabaho tayo, at naniniwala ako na tayong mga salon owner is tayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas, no? Na mabago natin to. Tayo ay isa sa mga tutulong para maayos ang bansang Pilipinas. Dahil palubog na ang Pilipinas, no? Ang dami na nating hinaharap na problema. So, kung isa kang mabuting salon owners, syempre kakampi kita. Tulungan tayo mapalaki ang ating negosyo, ang ating industriya. Walang siraan dito, walang budulan. Tulungan kapwa salon owners. So, bye-bye. Trabaho tayo.